Nandugan po natin ng isang tulay itong Chris Pao, at talagang alam niyo naman siguro kung paano ko talaga hinahangaan ng dalawang ito. At ito pa pagpasensyahan niyo na po ang nakayanang kong tula. Mula sa pagtulong hanggang sa pag-ibig, at ito po ay about sa kanilang dalawang nagsimula sa pagtulong hanggang humantong na nga sa pag-iibigan. Sa isang araw na tila karaniwan lamang, may dalawang pusong hindi pa nagkakakilala ng lubusan. Si Sir Paul tahimik at mapagmasid, at si Krishna isang dilag na may ningning sa bawat ngiti. Si Krishna ay kilala sa kanyang kagandahan, ngunit higit pa roon ang kanyang kabaitan. Sa bawat takbang niya'y tila may liwanag na kanyang magbigay pag-asa sa sino mang naliligaw. Isang araw sa gitna ng pangangailangan, si Krishna ay nagkaroon ng suliranin. Hindi niya inaasahan may isang taong lalapit, isang taong handang tumulong na walang hinihinging kapalit. Si Sir Paul ang nag-abot ng kanyang kamay. Tahimik ngunit ang hangarin. Hindi dahil nais niyang mapansin, kundi dahil likas sa kanyang tumulong sa kapwa. Sa bawat araw na sila'y nagkikita, unti-unting nagiging mas magaan ang mundo. Sa simpleng kumustahan at tawanan, may namumuong hindi nila namamalayan. Si Krishna na dati mag-isa, napapansin na mas madalas ni siya ay ngumiti, at sa bawat kwentuhan nila ni Sir Paul, para mas gumagaan ang bawat ng kanyang araw, ang bigat ng kanyang araw. Si Sir Paul naman na dati tahimik lamang, unti-unting natutong magbahagi ng damdamin. Sa presensya ni Krishna, parang ang mundo'y naging mas maliwanag, at bawat oras ay tila napakahalaga. Bigat ng tula na ito, no? Grabe, parang saktong-sakto talaga sa kanila. Hindi nila mamalay ang pagtulong ay nagiging daan sa mas malalim na ugnayan. Sa bawat simpleng sandali na magkasama. Hinga. May damdaming unti-unting sumisibol sa kanilang mga puso. Isang hapon habang ang araw ay papalubog, ang langit ay may kulay kahil at ginto. Tahimik silang naglalakad sa daan, ngunit ang katahimikan ay puno ng kahulugan. Salamat, sabi ni Krishna ng parahan. Kakayak naman. Sa lahat ng tulong at pagiging kaibigan, ngunit sa kanyang mga matay may lihim na damdamin na tila gustong kumawala, ngunit nahihiyang umamin. Si Sir Paul ay ngumiti lamang, ngunit ang kanyang puso ay mabilis ang tibok. Hindi niya inaasahan na simpleng pagtulong ay magiging simula ng isang espesyal na kwento. Sa gabing iyon, pareho sila ng isip. Ngunit bakit tila may kakaibang saya? Kung bakit ang pangalan ng isa't isa ay paulit-ulit na bumabalik sa kanilang alaala. Unti-unti nila natuklasan na ang kanilang mga puso ay nagkakaugnay. Hindi dahil sa pilit o pagmamadali, kundi dahil sa kabutihan at pag-unawa. Ang pagtulong na minsan simpleng gawain ay naging tulay na mas malalim na damdamin. Sakto talaga. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo nilang pinaalagaan ng isa't isa. Si Krishna, napakagandang babae, ay hindi lamang maganda sa paningin. Maganda rin ang kanyang puso, na siyang tunay nagpapatibok ng puso ni Sir Paul. At si Sir Paul naman ay hindi lamang isang taong tumulong. Siya ay naging sandigan, kaibigan, at unti-unting naging mahalaga sa buhay ni Krishna na kanyang bebelaps. Sa mundong puno ng pagkakataon at pagbabago, may mga kwentong nagsimula sa simpleng kabutihan.
At minsan ang pagtulong na walang kapalit ay naging simula ng isang tunay na pag-ibig. Ganito nagsimula ang kwento nila, hindi sa ingrading paraan o dramatikong tagpo, kundi sa simpleng pagtulong at sa pusong handang magmahal. At sa paglipas ng panahon, ang kanilang kwento ay patuloy na sinusulat at patuloy na nararamdaman. Isang kwento na pag-ibig na nagsimula sa kabutihan at lumago sa pag-aalaga at pangunawa, sapagkat minsan sa buhay, ang tunay na pag-ibig ay hindi hinahanap. Ito'y dumarating ng tahimik sa unyo na isang taong tumulong sa iyo. At doon nagsimula ang lahat, sa simpleng pagtulong na naging simula ng pag-ibig ni Krishna at ni Sir Paul, si Bebe Loves at si Langlang. Ay, nakakayak po, no? Grabe. Habang ginagawa ko ito, medyo masikip sa dibdib. At sa mga na mga nababasa kanila, no? Lalo-lalo na kay Krishna, maawa po kayo. Ako nalulungkot, sa totoo lang. Medyo naapektuhan po ako. Pati gawain ko naapektuhan kasi nga sa mga ganyang basor.